What's up mga ka-anime? Sa video na to ay makikita natin na gulong-gulo na si Ken Kaneki sa mga nangyayari to the point na sasaktan na niya ang sarili niya at kung kanino nga ba siya magmamakaawa na tulungan siya. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel ay baka naman. This is Anime Realms PH. Without further ado, pag-usapan na natin yan. Let's go! 記憶姿が重なる神神楽 Onting recap muna tayo mga ka-anime. Sa chapter 2 nga ay napag-alaman natin na si Toka Kirishima ay isa rin palang ghoul. At kung hindi mo pa napapanood ang video ng last chapter, ay ilalagay ko na lang ang link sa description. Proceed na tayo sa chapter 3 mga ka-anime. Tinanong ni Toka Kirishima kung gusto ba ni Ken Kaneki ang braso na hawak niya. Nawirduhan din si Toka kay Ken dahil nga isa lang ang pulang mata nito. Napagtanto din ni Toka na hindi kinain ni Rise si Kaneki at dahil dito napapaisip siya kung may ugnayan nga ba ang dalawa. Nagulat si Ken at napatakbo dahil hindi niya ine-expect na si Toka Kirishima ay isa palang ghoul. Bumalik sa katinuan si Kaneki na marinig niya ang kanyang ringtone at umuwi siya para matulog. Nakikinig siya sa voice message na ipinadala sa kanya ni Hide. Inaalok sa kanya ni Hide ang mga notes sa klase na na-miss niya at ipinapaalala sa kanya ang book signing ni Senta Katsuki sa bookstore. Bumisita si Kaneki sa bookstore at nakitang tapos na ang event at dahil dito ay nagpasya na siyang umuwi. Muling umaatake ang gutom ni Kaneki sa form of craving ng human flesh. Sa kanyang internal monologue nga ay pinag-iisipan niya ang mga taong lumalakad sa tabi niya at kung gaano niya hinahangad ang kanilang flesh. Nagmamadali siyang pumunta sa isang public bathroom kung saan napansin niya ang kanyang mata. Galit niya sinuntok ang salamin, binasag at hiniwa ang kamay niya. Pag-uwi, iniugnay ni Kaneki ang The Black Goat's Egg sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ito'y tungkol sa isang misteryosong serial killer at ang kanyang nag-iisang anak ang main character. Naalala ni Ken Kaneki ang organ na nilipat sa kanya na galing kay Rise at dahil nga dito ay gusto niyang saktan ang kanyang sarili. But despite of his efforts, ang kutsilyo na kanyang ginamit ay nabaluktot. Gulong-gulo na si Kaneki at di na alam ang kanyang gagawin. Nagugutom na rin siya at naiisipan niya ng kumain ng laman ng tao. Siya ay bumisita sa Antico, ang cafe kung saan nagtatrabaho si Toka Kirishima upang humingi ng tulong habang sinasabi na ang kanyang buhay ay kakilakilabot. Walang sinabi si Toka at ipinalam kay Kaneki na siya isang half-human, half-ghoul. Pagkatapos ay hiniling nito na sabihin sa kanya kung ano nga ba ang lasa ng pagkain ng tao. Ibininyag niya kung ano ang tunay na buhay ng isang ghoul at kung paano sila hinahabol araw-araw ng mga ghoul investigator at iba pang mga ghoul. Para kay Toka napaka-terrible ng kanyang buhay simula na siya ay pinanganak at wala daw makakatulong kay Ken Kaneki. Bigla naman silang nakita ni Yoshimura, ang may-ari ng cafe. Gusto niyang tulungan si Ken at pinapasok niya ito sa loob ng Antico. Tutol nga si Toka sa desisyon ng kanyang boss dahil nga kinukonsider niya na dating tao si Ken Kaneki. Ngunit dinala nila si Kaneki sa isang underground storage room kung saan binibigyan ni Yoshimura si Kaneki ng isang maliit na pakete ng karne. Sino nga ba si Yoshimura at bakit niya tinulungan si Ken Kaneki? Totoo bang human flesh ang laman ng package na binigay niya kay Ken? Yan naman sunod natin pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang video na to, ay please like, share, and subscribe. At hanggang sa muli mga ka-anime!